Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Storytime with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Ang Alamat ng Mansanas. Kwento ni Segundo D. Matias Jr. at guhit ni Sheehan Demetilio. Isa sa mga modernong alamat mula sa Lampara Books. Simulan na natin. Sa simula ng lahat, noong kalilikha pa lamang ng dakilang may likha ang sanlibutan, ang mga tala ay malayang nakagagalaw, nakapaglalaro at nakapaglilibot sa langit. Naggagawa rin nilang bumaba mula sa mataas na kalangitan. Kung minsan ay nakakasama nila sa paglalaro ang iba pang mga nilalang sa himpapawid, tulad ng mga ibon. May isang tala na kapansin-pansin dahil sa taglay niyang ganda at ningning. Siya ay si Tala Maningning. Nag-iiba-iba ang kanyang kulay pagsapit ng dilim. Naaaliw sa kanya ang mga lumilipad na ibon. Kaya gabi-gabi ay kinakantahan siya ng mga nagliliparang nilalang at dinadalhan ng mga bulaklak upang maipakita ang paghanga ng mga ito sa taglay niyang ganda. Pero hindi masaya ang ibang mga tala. Sila ay naiinggit kay Tala Maningning. Bakit naiiba ang talang iyan sa atin? Saan ang galing ang mga kulay niyan? Kaya walang nakakapansin sa atin at siya lamang ang pinupuri. Wika ng isa sa mga tala. Kasamang tala, hindi ko alam ang tugon sa iyong mga katanungan. Sagot ng isa. Hihingi ako ng ganyang klase ng liwanag kay dakilang may likha kapag di ko na nakayanan ang inggit na aking nararamdaman. Sabi naman ng isang manghiyak-ngiyak na tala. Patuloy na nagbubulong-bulungan ang mga tala habang pinagmamasdan nila si Tala Maningning na pinaliligiran ng mga ibon na walang sawang nanonood sa kumukot-ikot-titap na ilaw at sa nag-iiba-ibang kulay nito. Napakaganda mong tingnan! Puri ng isang kalapati kay Tala Maningning. Nawawala ang aking kapaguran kapag kita'y nakikita. Sana'y laging gabi para lagi ka naming nakikita. Natutuwang sabi ng isa sa mga ibon. Anong mayroon sa iyong liwanag at hindi ka nakakasawang pagmasdan, Tala Maningning? Tanong ng isang paniki. Biglang lumapit ang isang nakasimangot na tala na ikinagulat ng mga nagliliparang nilalang. Tala Maningning, bakit naiiba ka sa amin? Saan mo nakuha ang liwanag at mga kulay na iyan? Tanong nito. Siguro'y hiningi mo yan sa dakilang may likha para maiba ka sa amin. Hindi yata tama iyan. Komento ng isa namang tala. Siguro'y gusto mong tingalain ka ng lahat sa langit, kaya hiniling mong maiba sa amin. Sabi naman ng isa, sadya mo kaming iniinggit. Dagdag pa nito. Nataranta si Tala Maningning sa walang tigil na mga tanong sa kanya ng mga kapwa-tala. Nagulat ang lahat nang marinig nila ang boses ng dakilang may likha. Tama na ang inyong mga pagtatanong. Ibinigay ko ang mga katangiang iyan sa kanya at wala kayong dapat ipag-alinlangan
sa aking mga kapasyahan. Matagal ko na kayong pinagsasabihan at pinagpapasensyahan. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na hindi magandang mainggit sa inyong kapwa, at dahil hindi ninyo nilulubayan ang kasama niyong tala, mula ngayon ay wala nang makakalapit sa isa't isa at wala nang makagagalaw sa itinakda kong lugar para sa inyo sa kalangitan. Mula noon, iisa na lamang ang lugar ng mga tala sa langit. Hindi na nila magawang makipaglaro sa isa't isa. Para na lamang silang nakadikit sa langit. Naging malulungkutin si Tala Maningning. Mula noon, ay sinimulan niyang magdasal sa dakilang may likha. Sinabi niyang sana ay hindi na lamang siya nilikhang isang tala at nakapagdulot pa siya ng kalungkutan sa mga kaibigan niyang mga tala. Hiniling niya na sana'y maging isang hangin na lamang siya at nang sa gayon ay wala nang makakita sa kanya at hindi nakapagdudulot ng kapahamakan sa kapwa. Nang sumunod na gabi na wala si Tala Maningning sa kalangitan, natupad ang kanyang dasal. Ngunit di kalaunan, nabatid niya ang pinsalang nagagawa niya bilang hangin. Kung minsan ay naiipon ang kanyang lakas sa kalawakan at nahihipan niya ang mga punong kahoy sa lupa at karagatan. Dahil dito, may mga pagkakataong hindi niya maiwasan ang labis na lakas sa kanyang pag-ihip at bilis sa pagkilos. Kaya siya ay nagiging napakalakas na bagyo. Muli siyang nagdasal ng mataimtim. Hiniling niya na sana ay maging ulap na lamang siya. At muli, sa sumunod na pagkakataon, ay ibinigay ng dakilang may likha ang kanyang kahilingan. Siya ay naging napakaputing ulap. Ngunit natanto niya na habang tumatagal ay bumibigat ang kanyang pakiramdam at nagiging makulimlim siya. Nang hindi na niya makayanan ang kanyang bigat, ay napilitan siyang lumuha na siyang naging ulan na nang magtagal ay nagbigay ng pinsala sa mga tagalupa. At hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Mataimtim siyang nagdasal. Isinuko na niya ang kanyang sarili sa dakilang may likha. Kayo na po ang bahala sa akin. Kung maaari po ay hindi na lang sana ako makasakit sa inyong iba pang mga nilikha. Hanggang isang araw, siya ay naging isang butil na nahulog sa lupa. Sa isang hardin na maraming punong kahoy at mga hayop na namumuhay ng matiwasay, doon siya tumubo. Naging napakaligaya niya nang siya ay lumaking isang napakayabong na puno. Lubos pa siyang nagalak nang makita niyang hitik siya sa bungang hugis puso na nagiging pula ang kulay kapag nahihinog. At sa kanyang mga sanga ay maraming ibong gumagawa ng pugad para sa mga inakay ng mga ito. At sa kanyang lilim, may iba't ibang hayop na nagpapahinga at minsay mahimbing na nakakatulog. Sa harding iyon, napansin niyang ang lahat ng hayop ay maliligaya at ang lahat ay magkakaibigan.
Hanggang isang araw ay may naramdaman siyang gumagapang na kakaibang hayop sa kanyang katawan. Umakyat iyon sa kanyang mga sanga. Sa pamamagitan ng bibig ay pinitas niyon ang isa niyang bunga. Nilapitan ng hayop ang unang babaeng nilikha, si Eva. Tinukso ito ng hayop na kainin ng bunga. Pagkatapos kagatin ni Eva ang bunga, ay inialok nito iyon kay Adan, ang unang lalaki. Narinig na lamang niya ang boses ng dakilang may likha. Pinagsabihan nitong lumabag sina Eva at Adan sa ipinag-uutos nito. Ipinagbawal nito ang pagkain ni Eva at Adan sa kanyang bunga. Dahil lumabag sa utos ang dalawang unang taong nilikha, itinaboy ang mga ito sa paraisong harding iyon. Nalungkot ang puno. Nanlumo at nabagabag siya sa sinapit ni Eva at Adan. Muli, siya ang dahilan ng kaparusahan sa mga ito. Huwag kang mabahala. Narinig niya ang boses ng dakilang may likha. Hindi ka nagkasala. Ang lahat ng aking nilikha ay binigyan ko ng kapangyarihang mamili. Kasama sa aking paglikha sa inyong lahat ay ang inyong mga budhi na nakakaalam kung ano ang tama at mali, at ang paglabag sa aking ipinag-uutos ang simula ng pagkakasala. Kaya ang lahat ng nangyayari sa inyo ay kayo rin ang may dulot. Wala kang dapat ikabahala. Ito ang iyong pakatandaan. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. Ang lahat ng ipinagkaloob ko sa kahit sinong nilalang ay kailangang pagyamanin ng pinagkalooban ayon sa aking kautusan. Kapag nagkagayon ay hindi dapat mabagabag ang iyong kalooban. Pagwawakas ng dakilang may likha. Walang nakatala sa alinmang aklat ang tungkol sa pinagmulan ng prutas na ito. Pero sa paniniwala ng ilan, sa kanyang mga pagsubok mula sa kanyang pagiging isang tala, hangin, ulap at kung ano pang kanyang mga naranasan, pagkatapos ng pangyayari sa paraisong harding iyon, ay biniyayaan siya ng dakilang may likha. Siya ngayon ay isang bungang dulot ay sustansya sa katawan ng mga tao. Iyon ay upang lalo niyang mabatid na hindi siya ang dahilan ng kinahinatnan ng unang babae at ng unang lalaki sa mundo. Iba-iba ang naging tawag sa kanyang bunga, mula sa unang nakatuklas sa prutas na ito sa iba't ibang panig ng mundo. At sa salitang Tagalog ay pinangalanan nitong mansanas. At dito nagtatapos ang alamat ng mansanas. Sana may natutunan kayo sa kwento natin ngayong araw. At kung nagustuhan nyo ito, ay mag-subscribe lamang sa aming channel para mas marami pa kaming maihatid na kwento sa inyo na tulad nito. At samahan nyo kaming muli sa susunod. Dito lang sa Storytime with Tita. Paalam!